gagawa ng kwento, i-impeach pa. Sabi dito, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dadalin ang Bisaya. Kita mo na. Si Tatay Digong nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi Sino paniniwalaan natin? Yung yung kasama sa podcast at si Charis? Ito hindi ho nagbibiro itong video na ito. Ito ay nilabas ni Ate Amy noong kasalukuyan nung na-impeach na si BP Sara. Pondo! Budget na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions. Pagbaba na po ng assistance po para sa ating mga affected ng bagyo, that's around 31 million for the first district, 3 million hanggang 5. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Good Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ang yabang-yabang ho ni Charis kahapon, ano? Pakayabang, sabi si VP Sara daw ho, ay nagde-demand. Totoo ba? Ano ho ba talaga yung mga pinagsasabi mo, Charis? Bago natin pasadaan ang lahat ng mga balita ngayon, gusto nating supalpalin lahat ho ng sinabi ni Charisma. Kilala ho niyo ba si Charisma? Shout out sa iyo, Charisma. Nakanantoko. Aling Ledesma, pwede ba sampalin mo ng katotohanan niya si Charisma? Pwede ba malaman namin? Sa pamamagitan nitong balita na to at yung mga lumang video, lahat ng kasinungaling ng Charisma kahapon, nung isang araw, nung isang gabi, lahat ng kasinungalingan mo, Charisma, sasampalin ka na ng katotohanan ng tiyahin mo. Dahil dito sa video na ito, ayan, sa picture na yan, lalabas ho ang katotohanan na yung mga kasinungalingan mo nung isang araw, sasampalin ka ho ng katotohanan. Yan ang pakatadaan mo, Charisma. Charisma! Ayos ba ang Ilocos? Pero bago natin pasadahan, andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Ngayon, ano ho ba yung mga pondo na naman daw ho ang gusto nila? Dahil papasok na naman daw ho yung budget na 2027, bumanat na naman itong mga mukhang salapi. Ang titibay talaga ng mukha nito mga ito. Kilala niyo si Boy Paos? May interview siya kanina. Kanina umaga. Hindi mo pa nga natatapos yung issue mo sa EDSA. Nakanantipak lang. Ang laki-laki ho ng budget ng rehabilitation ng EDSA. Boy Paos! Shout out sa'yo! Gano'n sila kasinungaling. Pero yan, etong video na ito, etong picture na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung kasinungalingan ni Charis ay sasampalin ho ng katotohanan ng kanyang tiyahin. Na na hindi ho, si BP Sara ang nanghimok, hindi ho, sila ho ang pumupunta ng Davao para humingi ho ng tulong. Di ba? Tapos pasisinungalingan pa ni Charis, galingan mo ito, picture ito, kailan ito nangyari? 2021. 2021 iyan nangyari. Ano bang sitwasyon diyan? Bakit nagkaroon ng ganyang meeting? Ayon dito kay Nitro Bisdak, nakita natin sa kanyang post. Sabi rito, what transpired on this meeting in October? On October 2021. And how Sara was convinced to run as BBM Vice President. Kita mo kasi nung di ba? Kinukumbinsin nyo dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi nyo?
Ano sabi ng tatay mo? Sabi ni Ate Amy, ha? Pag hindi kayo maging Vice President ni Bongbong, talo kami sa Bisaya. Gusto mo ba yun? Matalo kami? Kita nyo kasinungalingan nila, di ba? In this meeting into the condo unit of Mike Acevedo Lopez in Cebu, it was Senator Amy Marcos who broke the ice and dropped the negotiation. Kita nyo na dito, lumabas ang katotohanan. Oo, meron kang katunayan dyan, Kuya Goods. Meron! Si Ate Amy. Humingi pa nga ng sorry dahil siya ho kasi ang naging way at hindi lang siya. Yan, nagalit. Siya ho ang naging way para makumbinsi si BP Sara. Hindi naman ho niya alam na ganito rin pala, ganito ang gagawin ng kapatid niya, na pag gagawa ng kwento, i-impeach pa. Sabi dito, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dadalin ang Bisaya. Kita mo na. Di ba? Ngayon, sino sinungaling? Di ba? Kagaling. Palakpakan natin ang mga napakasinungaling. Like father, like son. Yan ang tema. Matatalo kami. We will lose to Lenny Robredo if you don't carry the Bisaya vote. Yon ang mga sinabi ni Ate Amy. Di ba? The slide to BP Sara Duterte was leading presidential survey as the time but had publicly resisted running for the top post. The Cebu meeting served as the catalyst to convince her to slide down to the vice presidential slot. This fulfilled her supporter demand to see her on the national ticket while securing the geographic alliance the Marcos camp desperately needed. The Cebu meeting effectively finalized the foundation of the Unity Alliance before the Sara officially substitute her candidacy for the... Ayaw pa nga ni BP Sara. Gusto ni BP Sara sa Davao lang, mayor. Kinumbinsin ni Ate Amy. Ayun na, nakumbinsin na. Anak ka ng tokwa. Tapos ganito lang pala ang gagawin. Kuya Gus, meron ka ba? Totoo ba na sinasabi mo na si Amy ang nag-convince? Hindi lang naman si Ate Amy dahil meron din isang dating governor na naging daan para makumbinsi si BP Sara. Pero yung sisiraan nila, babalik rin nila si BP Sara na kailangan ni BP Sara ng ganto. Wow! Kwento mo sa unggoy. Si Charis, mapaggawa ng chismis si Charis eh. Like a pyramid! Nakakatuwa kayo. Kahit mabulaukan kayo, magbula-bula yung mga bibig nyo sa kasinungalingan nito si Charis, okay lang. Ito, sabi ng tiyahin mo, makinig ka ha. Makinig ka mabuti. Para alam mo yung sinabi ng tiyahin mo. Kaya Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat wait sa lang. mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Wait lang ha. Ulitin natin ha. Bubuksan ko kasi yung mainit. Tuloy. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya di ba? Charis! Balikan mo ang istorya. Dito, umamin na ho. Si Senator Amy na pinahamak niya nga itong si BP Sara. Huwag kang magmamagaling na humingi si BP Sara ng napakaraming mga gaya ng sinabi mo doon sa mga nagmamagaling din na kasama mo nung nasa podcast kayo. Kaya ito, sampal sa inyo to. Ito ay makatotohanan. Tsahin mo to, kadugo mo to ha. Tuloy. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang gulo. Ano na? Di ba? Lumabas ang katotohanan. Sana nananahimik si BP Sara sa Davao, mayor lang at walang gulo. Ano nangyari? Dahil sa convince ng iyong tsahin, nagkawindang-windang tuloy. Si BP Sara. Kasi ang ganda ng mga pangako, lalong-lalo na itong ningag ba. Ipagpapatuloy natin ang proyektong nasimulan. Nung nanalo na, wala akong pinagpatuloy.
Asaan? Asa na ho? Meron ba? Tatanong lang ho kami, ha? Yung yung subway. Kwento na lang, hanggang ngayon, kwento na lang yung subway. Matatapos na yung termino. Kwentuhan na lang tayo sa subway na yan. O, tuloy. Dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Bakit? Mama ko siya. Talagang nako. naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi Sino paniniwalaan natin? Yung yung kasama sa podcast at si Charis? Ito hindi ho nagbibiro itong video na ito. Ito ay nilabas ni Ate Amy noong kasalukuyan nung na-impeach na si BP Sara. Kasalanan niya, humingi siya ng tawad. At pinagbigyan naman ho ni BP Sara ang kanyang paghingi ng sorry. Ngayon, kung gagawan nyo ng issue, dahil hindi nyo kayang talunin sa 2028, Oy, Charis, makinig ka, sabi ni Aling Ledesma. Pag hindi nyo kayang talunin, manahimik na kayo. Huwag nyo na siraan dahil habang sinisiraan nyo ang mga Duterte, sabi ni Aling Ledesma, lalong inaangat! Ano na? Paggawa kayo kasi ng istorya, anak kayo ng bugi kayo. Tuloy! ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Hindi natin patatagalin, ha? Sampal ito doon, kay Charis, na mismo si Tsahin niya. Ang nagbunyag ng katotohanan. Kaya yung mga pinapakalat nyo, gumagawa pa kayo ng kwento ng mga kasama nyo sa podcast, kala nyo wala akong makakakuha ng mga video na pag-amin. Meron pa yan. Baka mamaya lumabas pa yung video ni Manong Chabit na siya ang dahilan. Kaya nakumbis niya si BP Sara. Ayaw nga ho ni BP Sara, gusto lang mag-mayor. Dahil sabi nyo baka na tayo mananalo. Hindi natin makukuha ang Bisaya. Hindi natin makukuha ang Mindanao. Nakumbinsi. Yan pa ginanti ngayon. Di ba? Budol is real. Sampal ito ngayon sa inyo. Tandaan nyo, nakinabang na kayo sa mga Duterte, ganyang pa ginawa nyo. Ito, mapunta tayo sa kasinungalingan. Dahil total naman, nagsinungaling na kayo. Wait lang, may bubuksan lang ako. Ay nabanggit ni Kong. Nako. Wait lang. Ito. Since napag-usapan na natin, yung kwento kay Charis, yung payaso, yung pala, tagapagsalita ho ng palaso, under nga lang. Meron ho atake, ha. Hindi ko alam kung ano ho yung banat dito. Mabait naman daw ho at hindi nagsisinungaling. Itong si Charis. Alamin natin, ha. Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Ano yun? Bakit na yun nagkaroon ng pagsisinungaling? Ayon sa video ni Ate Amy. Di ba? Tuloy! Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap.
Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unit team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unit team. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. Anyway, total naman, wala naman tayo makukuwang sagot, sabi ni Aling Ledesma. Dito na lang tayo. Sa sinabi ho ni Manong Chavez, isang patunay din ho ito na nakumbinsi at kinumbinsi si BP Sara para ho dito sa 2020, dito sa unit team na ito. Sasampa rin kayo ng katotohanan ni Manong Chavez. Wag ho kayong wag ho kayong nag-iimbento ng kwento na si BP Sara ay sumapi lang sa BBM para makakuha ng boto. Diyan kayo nagkakamali. Tandaan nyo yan. Diyan ho kayo makakakuha ng sampal na katotohanan dito kay Manong Chavez. Duterte runs for president in 2028. Will you be supporting her in the same way that you supported President Bongbong Marcos in 2022? That will be my problem. So I don't know the future because there are a lot of conflict now. I really don't know yet. Will you support Vice President Sara sa pagtakbo niya sa 2028 or are you Yes, I will support her. regardless kung Against- meron pang dumagdag na candidate? For sure, susuportan ni Bongbong Marcos sino man ang ilalaban nila. So you will support I will Vice support President Sara? Inday Sara. Hindi pa niya nabanggit yan Yung alin, Kuya Goods, hindi pa niya nabanggit yan na, isa siya sa kumumbinsi kay BP Sara. Hanapin natin yung video na yun. Nandito yun Na-save na natin yun Di ba? Ngayon, kung halimbawa lang na mapatunayan yan, Manong Chavez, sabi dito, Manong Chavez, backup Sara, backup Sara presidential, di ba? Pero anyway, hanapin natin yan at ibibigay natin sa inyo. Ngayon, mapunta tayo dito sa usapin na naman ng ano. Ano na naman usapin yan? Meron kasing, ang daming kasinungalingan ng mga gabinete ng Pangulo na meron daw proyekto. Ito na. Saka masusupalbal na lang to pag may sagot na 1.2 billion ang rehabilitation ng EDSA. Ano nangyari na naman? Tapos pondo na naman ang iniisip? Bago-bago, bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section, sir. Dapat anticipate natin to Parado Ayan hindi gumalabas Kita mo doon tinan mo, ayan hindi gumalabas Hindi gumulusot So, ang nangyayari, since lowest point ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to Bakit hindi naman ngang na-anticipate yun Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-stroke natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to go. Aralin nyo na maayos, Bakit sa ibang bansa, wala hong ganyan. Meron man pero within 24 hours, tapos agad. Tapos sasabihin dito ni Aling Ledesma, wala daw night solution.
Yung mga ganyan. Dito lang sa Pilipinas nangyayari yan kasi nga, ang utak, ang mindset ng mga contractor at yung mga namumuno, pera. Pera. Pero sa ibang bansa, naalala niyo ho ba yung lindol sa Japan na nagkaroon ng napakalaking sinkhole within 24 or within 72 hours. Fix. Maayos. Pumunta ho kayo Australia. Hindi pa ho malaki yung hole, nagagawan ho ng paraan. Pumunta ho kayo ng New Zealand, Amerika. Gabi, tinitira ho itong kalsada kahit gaano pa kalaki yan. Bakit? Ayaw na ho nilang magkaroon ng problema pag yung tao nagsipasok at magkakaroon ng isang disgrasya. Ganon ang may mga mindset. Ganon yung inaalam nila kung ano yung mga bagay-bagay, yung mga panganib sa kalsada. Sa ibang bansa ho, makakita nyo, naka-cone pa yan. At bukod sa cone, meron pa silang mga signage, may mga ilaw, may mga truck na naglalagay ng cone. Talaga hong preparado. Kahit ko kapirasong kalsada lang yan na ginagawa, nakamonitor ho yung mga tao dyan, merong mga signage na umiilaw, hindi kagaya sa Pilipinas. Pakalaki na ho ng butas, walang pakialam mo. Ngayon, pondo. 7 budget na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna and magbibigyan na kami ng mga reports para sa coming days. Thank you. Sek, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito? Hindi ko muna sasabihan kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM pero syempre ito'y binevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag na-submit na ng DBM sa Kongreso. Anak ng tokwa, budget pinag-uusapan. Budget ho agad ang pinag-uusapan dito. Pero yung problema, sasabihin lang, okay na yan. May pumping station na tayo, dalawa. Hindi, meron akong papakita ang video sa inyo. Hindi ko naman gusto ko lang. Alam nyo kasi wala ho matinong nangyayari. Sila ho may hawak ng DPWH. Ngayon, saklaw nila kung ano ho yung nakikita nyo, kagaya ng mga baha na yan, kagaya ng mga sirang kalsada, kagaya ho ng mga flood control. Saklaw ho nila yan, kaya nga napakalaki ng budget sa infra eh. Ang problema, pagdating ho ng kalamidad, wala na, tapos na ang kwento. Di ba? Sasabihin lang yan, substandard. Sasabihin lang yan, ganito. Dinorobo yung budget na yan eh. Iimbestigahan natin yan. Ng tipaklong naman. Kagaya ng La Union, solve na daw ho. Ano yung Kuya Good? Solve na daw ho kasi may fund na. May budget na para sa sa baha doon. Ito nyo? 31 million. Sarap. Paldo na naman. Sino yon? Yung mama ho, na bumabatikos kay Bibi Sara, meron na ho daw pondo. Nakakuha, nakalagap na ho ata ng pondo. Solve. At nakapagbaba na po ng assistance po para sa ating mga affected ng bagyo. That's around 31 million for the first district. 3 million hanggang 5 million po sa mga bawat LGU, depende po sa dami ng affected. Meron na hong pondo. Grabe. Ang bilis, Ang bilis ho ng budget, Sana lang magawan ho ng pangmatagalang solusyon, hindi yung kwentong kutsero lang. 'Di ba? Pangmatagalan ang hinahanap dito eh. Gusto natin makakuha, magawa ng paraan kasi meron na naman ho. Hindi ko alam sa Mindoro. Sa Mindoro, saan ba to? Sa Occidental Mindoro? May papakita akong video sa inyo na talaga hong, alam nyo yung congressman dito sa Mindoro na ito?
isa ho din sa pumirma sa impeachment ni BP Sara. Nakanang tokwa. Totoo. Sana nandito pa, mahanap ko, maibigay ko sa inyo. Pag wala, nako. Occidental Mindoro, kamusta naman ho yung proyekto dyan? Wasak-wasak na ho ba? Mukhang tinanggal Wala na, tinanggal na ho ata yung yung video na yun. Wala hong maayos na flood control sa Occidental Mindoro. Oo, anong nangyari ho? Guys, ito. po yung flood control nakakagawa pa lamang diyan sa Ito ibigay ko sa inyo yung video na yun para naman mas maganda. Oo, maliwanag. Hindi yung Ito. Para sasabihin nyo, gumagawa tayo ng istoryahe. Hindi ho. Occidental Mindoro, sino ho ba ang congressman dyan? Shoutout po sa'yo napakaganda ho ata ng flood control nyo dyan. Wait lang hanapin ko lang dito. Ito. po ng video, ito po yung flood control nakakagawa pa lamang. Kagagawa pa lang Imagine, kagagawa pa lang ng flood control sa Occidental Mindoro. Sarap buhay. Sarap buhay ng kontraktor. Lupa. Kayo ng bugi naman Rudy Diyan sa Barangay Murta, Sitio Yaw-Yawi, sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Po yung aking nakita. Tignan nyo. Naanod na po yung buhangin na nakatambak sa lugar na yan at gaya na nakikita nyo po ay naging hukay na yung bahaging ito ng flood control. Kung ngayon ganito ang sitwasyon nito ay malamang-lamang hindi po ito magtatagal at babagsak po ito. Kaya nga naisipan ko pong tingnan o subukan kung gaano ito katibay. Inyo pong Confirm ninakaw ang budget dito. Confirm yan. Oo, hindi ho, wala hong halong kalokohan. Ganyan sitwasyon ng flood control na ipinagawa ho. Ngayon, Mr. DPWH, ito yung pinapasadahan dapat. Ganto ho dapat yung sinisilip. Ano hong masasay nyo dito, Mr. DPWH? Pasadahan nyo naman ito, wag yung Davao. Ang Davao, makakapal ho ang flood control dyan. Ito, halos walang laman. Walang simento. Bakal. Please lang naman. Dito kayo. Nakapokus na naman kayo sa budget Diba? Bagay, konting panahon na lang. Nabubuking, diba? Nabubuking kung sino ho yung mga kurap Buking talaga. ng aking ginawa. Ayan, bahala na po kayong humusga kung ano sa tingin nyo ang klase nitong proyektong ito na kanila pong ginagawa sa mga flood control. Shout out sa lahat ng buaya at sa lahat ng mga trolls na tagapagtanggol ng mga ganitong proyekto. Pagmasdan ninyo itong flood control, nakagagawa pa lamang ay inabutan na ng baha at ito na nga gumuho na at ngayon ay unti-unti nang nawawasak. Shoutout po, sabi ni Sir, shoutout po doon sa mga tagapagtanggol ng mga buhaya. Shoutout din po sa mga tagapagtanggol na magnanakaw sa Kabanang Bayan. Shoutout sa inyo, big shoutout po sa inyong lahat. Ano kayo ng tokwa? Kahit sinungaling, kahit magnanakaw, pinagtatanggol, bakit? Bayaran sila sabi ni Aling Ledesma, di ba? Dali magsinungaling, kita nyo. Yung EDSA, kagagawa lang Kare-rehabilitate lang 1.2 billion daw, di umano. Ang binadget, wala pang 1 taon. Paldo! Aray mo! Di ba? Ganun lang yun. Simplihan na lang natin. Ang magnanakaw, hindi magpapagulang yan. Uubusin ang Kabanang Bayan yan, pero wag ka. Pagdating ng kalamidad, nagagawan nila ng paraan. Bakit? Kasabwat nila Kaya nga sabi nga ni Aling Ledesma, lalong-lalo na si Aling Marie, ang gobyerno ay parang sindikato daw di umano. Nagkakampi-kampihan, nagtutulong-tulungan, at the same time, pinapadalahan ng maleta. Kaya kung umabot ka sa video natin yan, at syempre kung natuwa ka, at sa tingin mo maganda ang natutunan mo,
at napanood mo, natutunan. May natutunan ka ba? May natutunan ba kayo? Sa ating for today's video, for today's vlog. Nag-comment po kayo dyan para naman tayo ganahan dito sa ginagawa nating reaction at syempre informative video. Ngayon, tungo tayo dito sa shoutout segment natin. Talaga kung gustong-gusto nila. Lalo na ho yung bumabalik at bumabalik para dito sa shoutout segment natin. Ma'am Malu, shoutout po sa iyo Ma'am Damanusan, shoutout po. Ma'am Pasita, shoutout po sa iyo. At kay Ma'am Timberley. Timberley na taga Japan, shoutout po sa iyo, ma'am. Oo. At kay Ma'am Sir Dominador Rodriguez, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga, sir. At yung mga member natin, andyan po yung join button. Gusto nyo magpa-member, madali lang po. Mumurahin lang po yan. Joke lang. Kay Ma'am Amara Timberlake, shoutout po sa iyo. Ma'am Pasita, nag-join sila, At yung mga dating nag-join sa atin, sa member, ayan, yung join button dyan, andyan po kung gusto nyo sumali. At kay Sir Gilberto Jacobe, Amore Di Vlog, Mario Lutang, Justin Tina Malabanan, Ray Bonbon, yan, si Ma'am Pasita, nanonood sa TV. Special mention, Ma'am. Jennifer Binoya, Vicente Regala Jr., Bobet Manalo, shoutout po sa inyo. Lisa Rose, shoutout po. George De La Cruz, Hector Maureen, Jaime Humamoy, Rebecca Boiler Carpio, Billy Javier, Mariana Capasya. Thank you. Shoutout po sa inyong lahat. Ebañez de Villa, Lourdes, Teresita, Ruben Vita 401, shoutout po. Marisa Francisco, J. Morales, Rachel Carandang, Elma Aguilar, shoutout po sa inyo. Avelino Colet, Ronaldita Heda, shoutout po sa iyo. Mame Lina Española, Boal Arce de la Risa, shoutout po sa iyo. Gladys Semente, Cesar Mamsel Nagal, shoutout po sa iyo. Enthusiastic, shoutout po. Si Ma'am Marciana Capasya, Regalo Bautista again, Vicente Regala again. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Ami Ehes, Elma Aguilar, Rudy Hintong Vlog, shoutout po sa iyo. Jenny Perhisim, shoutout po sa iyo. Yan kung umabot ka dyan, shoutout segment na at hindi ka pa nababanggit, ibig sabihin yan, natatabunan yung komento nyo. Kaya gawin nyo, mag-like at mag-comment na mag-comment para hindi matabunan. Hanggang sa muli like and share. Bye-bye!